Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay bibigyan natin ng tugon ng ating mga bayani. Dahil taon-taon pinagdiriwang natin tuwing huling Lunes ng buwan ng Agosto ang National Heroes Day. Pero hindi yan ang orihinal na araw ng pagdiriwang ng pambansang araw ng mga bayani. Originally, ito ay itinakda sa huling araw ng linggo ng Agosto. At ngayon pong gabi ay inaanayahan namin kayo dito sa Isip-Isak na sumama sa aming talakayan tungkol sa mga nagaganap sa kapaligiran natin at sa ating mga pamilya dahil sa itong fenomeno na tinatawag na OFW, Overseas Filipino Workers. At ngayong gabi ay kasama po natin ang mga kabataan na lumaki dahil ang kanilang mga magulang ay overseas, no? Mga OFW. Maya-maya maririnig natin ang kanilang mga kwento habang sila ay lumalaki, no? Noong Oktubre 28, 1931, ipinagtibay ang batas ng pagdiriwang ng pambansang araw ng mga bayani. Naging Lunes para sa tinatawag na long weekend na bahagi ng holiday economics na inumpisahan ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Mula sa pag-alala bilang respeto, pagbibigay pugay sa mga bayani ng ating dakilang lahi, nang ibabaw ang ekonomiya sa pagtatalaga ng araw ng pagkilala sa ating mga bayani. Noong pong unang panahon, noong 70s, pinagdebatihan pa po ito kung tayo ay magpapadala ng mga construction crew, halimbawa sa Saudi Arabia. Pero, ang sabi ng gobyerno, ito po ay pansamantala lamang habang meron tayong labor surplus at ito pong labor surplus na to, pag na-map up daw, babalik naman daw itong ating mga construction crew. Kaya lang, through the years, naging biggest dollar earner na po ang ating mga OFW. So, yung ekonomiya ang naging dahilan kung bakit tumataas at tumataas ang mga overseas Filipino workers na umaalis sa bansa. Pero, noong panahon po ni Cory, tinagurian niya mga OFW na bagong bayani. Kasi noong panahon na yon, matapos limasin ng mga Marcos ang kabangbayan ng Pilipinas, lubog sa utang ang ating bayan. At ang mga perang ipinapadala ng mga Pinoy sa ibang bansa ang bumuhay sa ating mga pamilya at ekonomiya. Sa pagtatakda ng batas ng pambansang araw ng mga bayani, walang partikular na kung sino ang bayani na tinutukoy dito. Ayon sa Official Gazette ng Pilipinas, dahil sa kawalan ng pagtukoy sa batas kung sino ang bayani na dapat nating ipagdiwang, ito ay pagkakataon na ipagdiwang ang kagitingan ng hindi iisa o ilang tao lamang, kundi ang kahit na sinong Pinoy na nilampasan, pinagtanggupayan ang mga pagsubok sa mga bansa na pinapuntahan nila. Banglat hindi nakikipaglaban para sa katarungan at kalayaan ng bayan ang mga OFW. Ilawag silang bayani dahil sa kanilang mga sakripisyo na maglingkod sa ibang bayan para lang mabuhay ang kanilang mga pamilya. At dahil sa sakripisyong ito at pakikipagsapalaran nila, nakikinabang din ang buong bansa dahil sa kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya. Umabot na raw po sa halos 15 billion US dollars o 872 billion peso ang remittance ng mga OFW ngayong May 2024. Ayon sa Bangkong Sentral ng Pilipinas, ang mga padalang pera na ito ay nakakatulong sa pagpapatatag ng ating ekonomiya. Kaya sa gabing ito, magbibigay pugay ang ating programa
sa sakripisyo ng ating mga kababayan na nagtitiis, mahiwalay sa kanilang mahal sa buhay para lamang mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanilang mga pamilya at mapaunlad na rin ang ating ekonomiya. Nagkaroon ng problema, health sa medical ang parents ko, so I have to work ng mas malaking sahod. During that time, mayroon namang pumunta na principal doon sa amin. Then yun, luckily na tanggap ako. So 1996, nag-work ako sa isang mayamang employer bilang nanny. Then hanggang nung umalis ako noong 2021, I was lucky na iisang employer lang. At hindi sila maramot. Yun ang swerte ko. Pangungulila mo sa pamilya mo. Because during that time, iniwan ko yung anak ko na na 1 year and 2 months lang. And then yung alaga ko is almost the same, 1 year, 4 months. So, every time na makikita mo yung baby, I was thinking of my son. No? Instead na pagbaba, namamasyal kami, enjoying yung marangyang life ng employer ko. Sana yung anak ko na mismo ito. Yun. Pangungulila. Buti nga meron ng ngayon meron ng video call ngayon. Dati walang sulat-sulat pa lang. Cassette tape pa lang, magte-tape ka. Ay, kumusta na kayo? Ganyan. Tapos isang buwan pa makakarating. Yung sulat mo, isang buwan din makakarating. Yung sagot, So, pangungulila. And then, of course, yung worry mo na kumusta na yung pamilya mo na wala ka. Long distance management talaga ng family. Later on, nung nag-aaral na yung mga anak ko, finance, kasi hindi sapat yung sahod. So, I was forced to sell, naging tinda-tinda rin ako ng kung ano-ano. And hindi lang ako nakikita ko rin yung iba na during Sundays, titinda ng pagkain, ng phone card, kung ano lang ang pwedeng ibenta para lang ma-augment yung sahod. Kasi kahit na malaki nga yung vis-a-vis yung sahod compared sa sahod sa Pilipinas, hindi rin nakakasapat sa taas ng bilihin sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga nagpapaaral sa college. Financially, isang madaling lapitan ay yung mga friends in the members sa organization. Kasi pwede mong mahiraman in case na kailangan mo ng pera, no? Although nagkalat ang mga lending institutions, no? Pero may mga requirements din sila. So, unang-una, mga kaibigan, no? At ka-member sa organization. Kung finance. In terms of welfare, distress ka. Merong institution sa Hong Kong kasi, Mission for Migrant Workers, tumutulong sa mga distressed OFWs, hindi lang domestic workers, kundi kahit sino. Ako si Ate Josie Pinkihan, nagtrabaho sa Hong Kong mula 1996 until 2020. So, Migrante International ay isang global alliance ng mga migrant workers or OFWs. Naitayo ito noong 1996, immediately after nung pagkamatay ni Flor Contemplacion, na nagkaroon ng pressure or the need para magbuo ng isang organization para sa protection ng rights and welfare ng mga for overseas Filipino workers. So, kung matatanda natin, yung nangyari kasi nung pagkabita ni Flor Contemplacion during her stay in Singapore, na walang tumulong sa kanya, doon nagkaroon ng clamor, parang clamor ng mga iba't ibang mga migrant workers na sino ba ang nagpaprotect sa atin?
So, yun. And then, of course, ang mga migrant workers noon, um, nag-pressure sa Ramos government during that time na bigyang atensyon naman ang mga kalagayan ng mga OFWs. So, yung Magna Carta of FWs ay naaprubahan noong 1995. So, immediately after that, yun nga yung pagkabuo ng Migrante International. So, meron itong mga global chapters. We have 24 migrant organizations. Tapos nakakalat kami sa Europe, North America, Canada, sa Asia Pacific, Australia, New Zealand, yan, Middle East, and Africa. So umikot pa kami bilang mga volunteer migrant workers under that institution, Asia Pacific Mission for Migrants. Pinutang namin ang Malaysia, Singapore, Vietnam, Indonesia, and Thailand. So doon nakita natin yung iba't ibang mga kalagayan ng mga OFWs na pero iba't iba at a certain extent, lalong-lalo na din sa mga police states like Singapore and Malaysia. Ngayon pong taong 2024, 50 years na po simula nang mag-export tayo ng mga manggagawang Pinoy sa ibang bansa. Nagsimula na maging kalakal ang mga Pinoy noong 1974 bilang labor export program ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinagbibili na rin po natin sa ibang bansa hindi lamang yung ating mga bananas at pineapple, kundi pati ang ating mga kababayan. Now, sa kabila nito, 1995 lamang nabuo ang Magna Carta para sa ating mga migrant workers at overseas Filipinos. Mabuti nga na meron na ngayong mga samahan ng mga migrante na nagbibigay ng proteksyon o at least lumalaban para magkaroon ng proteksyon ang ating mga kababayan. Yung sinasabing bagong bayan is very apt. Tamang-tamang pag-describe sa mga OFWs na kung saan kung titignan natin yung remittance, more than 32 billion USD last year. Malaki ang kinikita ng Philippine government in sending the OFWs abroad kasi may kinita na sila habang nandito sa Pilipinas. Pagdating sa overseas, ay patuloy pa rin silang pinagkakitaan through yung mga mandatory fees. For example, yung OWA, Overseas Workers Administration Fee, na dati-dati, nung early 1990s, ay minsanan lang dapat paglabas mo ay member ka na. Pero hindi. Nung 2013 to 2016, I'm not sure of the date. Pero ang ginawa is per contract na lang. Nag-campaign ang Migrante International dyan na hindi dapat per contract ang OWA membership. Kasi, paano kung per contract yan? E di kung halimbawa, 3 times kang na-terminate, e di 3 times ka rin magbabayad ng membership fee. At the same time, pag per contract yan, once na wala kang trabaho kasi na-terminate ka, hindi ka na makaka-avail ng kanyang services.
nakita po natin na napakarami naman pala ng mga protective na mga legal requirements sa mga nagre-recruit at mga ganun pa. Pero marami pa rin ang mga pagsubok na hinaharap ng ating mga OFW. So ano-ano ba ang mga concerns ng ating mga OFW na nasa tala ng Migrante International? So, number one is welfare. Unang-una, pag pumunta ka sa welfare na galing sa ating government, we expect bilang mga OFWs na kung tatawagin kang bagong bayani in recognition of that coinage, dapat lang nabigyan ka ng karampatang pagkilala sa contribution mo, di ba? Hindi lang bagong bayani na pinapatay, pinapabayaan, so kung saan ka nagtatrabaho, yung mga kinakaharap overseas, depende, iba-iba yan eh. Diba, yung maliban sa state exaction, which is yung binanggit ko kanina na iba't ibang mga mandatory na singilin, pagdating namin sa ibang bansa, example sa Hong Kong, and other Asia-Pacific countries, yung sahod. Hindi standard ang sahod, depende yan sa bansa. Sa Middle East, ang mostly na nakakaharap namin mga kaso ay yung contract violation tulad ng contract substitution. Halimbawa, ang employer mo ay CA, pero pagdating mo sa bansa na yan, sa Middle East, ay si B pala. And after that, pag hindi nagustuhan ng employer mo ang quality ng work, ang ginagawa, no, sa mga na-receive naming kaso, ang ginagawa ay pinagkatrabaho or ibinibenta sa ibang mga bansa. Pangalawa, yung pagkain. Once a day, twice a day, tapos hindi pa sapat, no, na makakain given that you work about 20 hours, 16 hours, non-stop. Meron pang mga pinapatrabaho sa ibang mga relatives ng employer. State exaction, yung welfare, yung mga distress OFWs. Halimbawa, na terminate o kaya being physically or verbally abused by the employer, tumatakas. So yun, nire-rescue din namin at pinapapunta kung may shelter ang government, doon pinapapunta. As in the case of Hong Kong, pero 8-bed capacity lang yan. So, kung sa Middle East, wala silang shelter. Pero ang tumutulong doon ay yung mga migrant workers mismo na kung saan sinisiksik na lang kung saan sila nakatira. Sa Europe, meron din, quiet yung sinabi ko pala na isa, na meron pero siksikan. Pangangailangan ng shelter mapupuntahan in case na magkaroon ng problema. So may mga sa Middle East karamihan ng mga distress workers ay binabalik din sa agency, no? Ang ginagawa naman ng agency, iniipon sila doon sa kanilang accommodation tapos pinapatrabaho sa iba pang mga employer. Tapos syempre hindi rin binibigyan ng sapat na pagkain. Yan. Marami rin sa Middle East ang mga nakakulong in different circumstances. Meron din yung mga pinakulong ng amo, kinasuhan ng hindi alam ng worker kung ano yung kinaso pero pinakulong na lang na hindi nga naaasikaso, hindi na bibisita ng mga migrant workers offices overseas. Ang dami actually. Yung mga terminated din na hindi nga walang legal assistance from the consulate or embassies. So, ang Migrante International, usually, ang tumutulong para i-save yung migrant worker from the abuse of the employers. And kung nandito na sa Pilipinas, tumutulong kami doon sa pag-claim ng kanyang mga assistance, which is stipulated by the law. Ang recent cases namin na iba ay yung pagkakulong ng ibang mga kababaihan sa Middle East, tapos itong mga agricultural workers sa Korea, aided by the local government units, and yung student visa pathways
na kung saan ginagamit yung pagiging estudyante ko, no? Pero actually, they become workers when they reach the country of destination. Pero ito nga, hindi rin natupad, itong 100 plus cases namin, ay hindi rin nakapunta. So, ang ikinaso natin na complaint ay illegal recruitment. Yung iba ay human trafficking. Kasi bakit ba nagmamigrate yung mga Pilipino? Unang-una, walang sapat na trabaho dito sa Pilipinas. No? Walang trabaho. Kung may trabaho man ay contractual na walang regularization ng trabaho eh. So, yung effects ng economic crisis, no, ay napipilitan silang magtrabaho overseas. And even then, no, pag nagtrabaho na overseas, ay hindi rin naman nabibigyan ng sapat na pag-aasikaso on their welfare and rights. Kaya dumadami lalo ang lumalabas ng bansa dahil dyan. Although sinabi ng government natin na maganda raw na indication yon, gumanda ang economy, pero it really, kung titignan natin, it is a reflection kung gaano kahirap ng buhay sa loob ng ating bansa. Hindi ka naman lalabas eh. Kung hindi ka mangungutang, hindi ka papipilitang magbenta ng ari-arian, magsanla, no, para magtrabaho sa ibang bansa, kung meron tayong magandang trabaho dito sa Pilipinas. And hindi ka rin, you wouldn't want to suffer yung mga injustices when abroad. Mas maganda pa rin kung may trabaho dito sa Pilipinas. Siyempre, kung ano ba yung hinahanap natin sa labas ng bansa is work. So the government, instead of sending the Filipinos overseas, why not create jobs na may nakakasapat na sahod, nakabumuhay na sahod? Ay hindi eh. Sa halip na kung bubusisiin natin yung mga education courses natin ngayon, yung characteristic ng ating education ngayon ay nakapatungkol yung mga courses, trainings sa mga trabaho na kailangan sa ibang bansa. Mga PT, nursing, IT, no? Instead of creating yung mga industries na nagki-create ng trabaho dito sa bansa at magbibigay ng matagalan, secure na trabaho, edi yun sana ang gawin ng government. Tapos, pagtanggal nung labor export program, no? Time pa yan ni Ferdinand Marcos Sr. na kung saan yun yung ginamit niya to alleviate yung unemployment in the country in the 1970s. Ano pa ba? Pag-create ng mga batas na kung saan i-regulate yung mga i-control yung pagpasok ng mga dayuhang mga investors, dayuhang mga business, kasi yung mga business na yan ang siyang nagkokompetensya doon sa mga local businesses which eventually will bankrupt the local businesses. Tapos yung pagtaas ng budget para sa services para sa mga tao, social services, education, health, makakatulong yun para hindi na or it minimize yung pag-alis ng mga migrant, ng mga OFWs papunta sa labas ng bansa. Narinig natin ang mga concerns ng ating mga kababayan na OFW. Marami na tayong narinig tungkol dito sa media at dahil din sa mga research ng migrante, kagaya ni Josie, mga sinabi niya. Now, bagamat kinikilala natin ang kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya, hindi lang mga security at welfare issues sa pagtatrabaho nila sa ibang bansa ang kailangan nating pag-isipan. Ang kanilang pagkawala sa ating bayan, pagkawalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ay nagdulot din ng iba't ibang hamon sa ating lipunan. Kung tutuusin, ang epekto ng mga OFW ay maraming facets, complicated, no? Ang mga benepisyong pang-ekonomiya, kagaya ng mga remittances, ay masinop na nadodocument. Ngunit tingnan din natin ang mga panlipunang hamon na kinakaharap ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. At ang mas malawak na implikasyon nito
sa kabuuan ng ating lipunan. Kailangan itong bigyan ng atensyon at no? 25, Pero ganyan. So, ilan taon kayo nung umalis ang mga magulang ninyo? Ako po, mga around 7 or 8. Kasi grade 1 po ako nung unang umalis yung mama ko. 7 or 8. Si Chelsea, Una po umalis yung mommy ko nung, I think 3 years old pa po ako noon. Pero bumalik din po siya nung 7 years old ako. mabuti naman. Opo. Ngayon naman po, yung daddy ko naman po yung nasa ibang bansa. Umalis po siya nung 13 years old ako. And hanggang ngayon, nandun pa rin po siya. Okay. So, ako naman po is, nung grade 7 po ako, which is, I'm grade 12. Ano po ako noon, 12 years old po ako nung umalis po yung papa ko. Pumunta po ng Dubai. Aha. So, siguro magkwento kayo, what was it like for you? Dahil ikaw, Jedrick, 12 years old. Si 3 years old, no? Nawala yung nanay. Mabuti bumalik, no? Tapos, ikaw naman, sa grade 7, grade school, grade 1, no? So, anong epekto nito sa inyo? Ano yung mga karanasan ninyo? Actually po, mahirap po. Kasi po, growing po na wala yung papa po sa tabi mo na, mama lang po yung figure, tapos lola po. And parang, ang hirap po kasi, parang po siya, mahirap po kasi yung minsan po sa meeting, pag kailangan po yung parents mo, minsan wala pong magpe-present, ganun po. Tapos, mahirap po pag nakikita mo na yung ibang family, kompleto sila na pupunta sa mga park. Tapos, kayo po, parang kulang po kasi nagtatrabaho po sa ibang bansa yung papa. So, feeling mo hindi normal, no? Yung family, no? Opo, hindi po normal yung family. Ako Chelsea. naman po, both experience na lang po sa mommy and daddy. Katulad po ni Jedrick, malungkot po siya and mahirap kasi may mga special occasions na wala sila, may mga family picture na hindi kayo kompleto, and marami silang namimiss sa akin growing up. Marami silang hindi na nalalaman kung ano yung mga gusto ko. Sa kanila din, hindi ko na rin alam kung ano na yung mga gusto nila. And may mga moments po na parang, I need my dad, I need my mom moments. Pero, I can't do anything about it, kundi parang gawin na lang siya on my own, ganun. Oo. Parang yung panahon na yon, no? Mahirap nang ibalik. Dahil wala sila doon. Ikaw naman, you were growing up, no? And you wish andun sila. Opo. No? Malungkot. Totoo yan. Si Eunice. Honestly po, nung una po kasi parang hindi ko pa siya mag-gets. Parang hindi ko pa po masyado mag-gets bakit wala yung mama. Kasi grade 1 pa po ako nun eh. Parang hindi ko pa po masyadong mag-gets bakit wala siya. Bakit wala? Oo. Opo, kasi during that time ko, alam ko po, na-remember ko, nandun din po yung auntie ko sa bahay. So, meron ding parang mother figure. Nandun din yung auntie ko nag-aalaga sa amin. Pero, nung Parang it's not enough. Opo. Yung auntie. Meron kang auntie, meron. Hindi na po siya hindi sa enough, pero parang at least parang nandun din yung auntie ko para mag-alaga sa aming magkakapatid. Kasi yung bunso po namin, bata pa po din talaga eh. Tapos, nag-aaral din po yung mga ate ko. Tapos nung ako po, parang hindi ko pa siya nag-gets nung that time, nung mga elementary ako, nawala nanay ko. Kasi
parang that time medyo lagi niya kaming kinatawagan. Parang may mga roaming pa po at nare-remember ko. Aha. Pero nung nag-high school na, parang doon ko na po na-realize habang tumatagal na parang iba na. Kasi yung auntie ko din, umalis na din po sila sa bahay namin kasi may sarili na rin po silang pamilya. Tapos ayun po, medyo struggle din po kasi parang yung father din ko din po kasi parang may work din po siya. So parang evening na lang po kami Nagkikita. Tapos pagod na rin po kami sa school, ganun po. So parang medyo empty din. Mga ganun. Kasi hindi rin po ganun yung pag-communication, hindi rin po kami araw-araw nag-uusap, parang ganun po. Ayun po, medyo struggle. Pero ang umuwi-uwi naman yung nanay ko, medyo medyo hindi po siya parang every 2 years, hindi po siya ganun. Kasi noong una, umalis na ng grade 1, tapos grade 4, bumalik po siya, tapos grade 6 na po. Tapos parang medyo matagal din po. Matagal din. Hindi yearly, ano? Opo, hindi po. Okay. So, maganda yung mga sinasabi nyo. Yung isa malungkot, no? Parang empty, no? Yung buhay. Tapos namimiss mo yung parang hindi kayo tunay na pamilya kasi nawawala yung ikumpara sa iba, no? So, ano ang sa inyo, ano ang sa tingin ninyo pinakamatindi ninyo na nakaranasan? Bukod dun sa mga nasabi na ninyo na talagang ang feeling ninyo, sana nung kayo growing up, andiyan dyan ang mga magulang. Lalo na yung mga kababaihan, ano? Kasi nung 80s, na feminized na nung una-una mga construction worker mga lalaki, no? Nung 70s. Mga 80s, na feminized yung migration Naging mga kababaihan, punta sa Hong Kong, pumunta sa Singapore, yung mga ganyan, ano? Medyo yung sinasabi kanina na yung unang-una nating interviewee, no? Na nag-aalaga siya ng anak ng iba. Samantalang siya, iniwanan niya yung anak, no? Dito sa bansa. Medyo masakit yun, ano? Na yung sarili mong anak hindi mo maalagaan, tapos nag-aalaga ka ng anak ng iba, no? And we enable yung mga professional sa Singapore, sa Hong Kong, na mga women na magkaroon ng career dahil andiyan dyan para mag-alaga sa mga anak nila. No? So, in a way, masakit yun. Pero at the same time, siguro gift din natin na parang tayo ay hindi naman sa masama yung alila no? O alipin na pero it's good to be of service, no? Sa maraming aspects ng buhay. Whether child care o medical care, no? Mga ospital sa England, sa Amerika, sa Canada, yung care sa mga elderly, no? Gustong-gusto nila yung mga mga nurses. Gusto nila yung mga medical personnel natin o yung mga engineers sa Africa, sa mga mining ng mga countries kagaya ng Zambia o Zimbabwe, mga ganun. In other words, in a way, it's also a gift to the world. Yun nga lang ang tingin natin sa sarili natin. Parang alipin na tayo, no? Yun namang mga middle class kagaya ko. Naiinis ako kapag sa Singapore, ang term nila sa mga domestic helpers kailangan ko ng Pilipino. Pag sinabi nila kailangan ko ng Pilipina, ibig sabihin, kailangan nila ng house helper. Naging synonymous na yung Pilipino sa domestic helper. Ngayon, actually, okay naman din sa akin. Dahil marangal naman na trabaho yon. No? Yun nga lang, marami tayong mga middle class people na naiinis sa ganon. Although, pagka iniisip ko, it's okay kasi in a way, marangal yan na trabaho at binubuhay ang ating mga pamilya. Anong gusto niyo sabihin sa mga magulang ninyo ngayon na nasa ibang bansa at may mga naiwan ng mga anak dito sa Pilipinas?
Ano yung gusto niyong ipahiwatig sa kanila? Ah, Sana. Based dun sa growing up years nyo, no? ako po kasi ngayon po, yung nanay ko, hindi na po kasi siya bumalik. Parang nagstay na siya dito nung nag-pandemic. Nagstay Okay. na po siya. Kasi dahil nga may edad na rin siya, so mahirap na rin pong bumalik. Opo, kumuha mahirap ng na bumalik. bagong trabaho. Opo, pero grabe din po yung struggle nung nawala din po yung mama. Kasi parang wala namang family day sa school, wala rin, parang wala akong mga percent na magulang. Pero parang, Kagaya ni Jedrick, no? opo, wala mang event, graduation. Pero thankful din po ako. Nag-graduate ka, mag-isa ka. Opo, grabe, ate ko nandun. Ah, Ganun po. Pero kahit na, kasi nung lumaki po ako, parang doon ko na-realize na, kasi yung tatay ko po, lagi po sa akin sinasabi yung, kung bakit nag-abroad yung mama ko. Tapos parang, nakikita mo din kasi yung struggle nung tatay. Yung tatay ko, parang lagi siyang nagtatrabaho. Pero parang, nung lumaki po ako, talaga nag-gets ko na mahirap din po talaga. Tapos, so nagkaroon ka ng opo. konting sympathy. Opo, Kahit na nahihirap po. nawala ang Opo, nanay mo. kasi nag-uusap din po kami ng nanay ko. Alam niya, sinasabi niya din po yung experience niya, mahirap daw talaga. Kasi minsan pabalik-balik siya ng employer, ganun-ganun po. So, mahirap po talaga. Pero, nakikita niyo naman po kasi parang sinusustentuhan din talaga kami, na ginagawa din po nung best nila na mapag-aral kami sa magandang eskwelahan, ganun po. Kaya ngayon po, pero nung wala po yung mama ko, parang iba yung atmosphere ng bahay namin. Pero ngayong na-stay na po siya, parang iba na rin. Parang may nag-aalaga sa'yo, may nagpa-plancha, may may nagluluto. Yes. Opo. So, parang maganda rin po na parang Hindi iba rin. pasalamat kayo. Opo, very thankful po kami na ngayon, talagang hindi na rin po namin pinilit. Gusto ng nanay ko bumalik, pero di na rin po namin siya pinabalik. Kasi parang mas magandang nandito na rin siya. Tapos masaya po yung bahay namin ngayon, nandun po siya. Masaya, ha? Opo. May nagluluto. Opo, may sa inyo. nagluluto po. Ay, si Chelsea. Ang masasabi ko naman po sa daddy ko na OFW, though kakauwi niya lang po and kakabalik niya lang ng Dubai kasi nag-vacation po siya dito. Sa totoo lang, namimiss ko na talaga siya. Kahit kakabalik niya lang. Kasi nga, katulad nung sinasabi ko na may moments po kasi recently na meron akong I need my dad moments. Halimbawa, nung babalik na ako sa dorm kasi start na ng classes. Ang dami-dami kong bit-bit, ganon. And ang sobrang hirap mag-commute, pero nung nandito siya, siya yung naghahatid sa akin, ganon. So, pero kahit alam ko na mahirap para sa akin, alam ko din naman po na mas mahirap naman po para sa kanya. So, naiintindihan ko naman po kung bakit siya nagtrabaho sa ibang bansa. Kasi alam naman natin na mas better yung salary doon, which will make it easier for us to make ends meet, ganon. And so, kahit may mga affection and things na hindi ako nakukuha growing up, may bayad po kasi maging parang masaya or pawiin yung lungkot. So, naiintindihan ko kung bakit niya ginagawa yun. Nagigets mo. Nagigets Hindi kagaya ni Eunice, no? Nung siya'y bata, hindi niya magets, no? Bakit wala ang kanyang ina? O si Jedrick. Ako naman po, very thankful po ako sa papa ko kasi po, kahit nasa malayo po siya, napoprovide niya po yung needs and wants po namin ng kapatid ko. Tapos, Dalawa ayun, kayo? Apo, may Needs kapatid and po wants ako. niyo, ha? Apo. Tapos, ayun po, naprovide niya po yung pang-araw-araw na pagkain namin. Kahit nasa malayo siya, tas kahit mahirap po yung, sobrang hirap po talaga, yung mag-work abroad. And, nahiya pa. Tapos, parang ang hirap po kasi, nakwento niya sa akin na naglakad sila ng 5 hours po. Kasi may bagyo po, bumaha. Tapos, nakwento niya sa akin yun. Tapos, Anong country yun? Dubai po. Sa Dubai. Bumaha po doon sa Dubai. Tapos, wala pong bus. Tapos, nakakwento niya sa akin na naglakad po siya ng 5 hours. Tapos, ganun po. Ang hirap po na yung struggle po nila sa ibang bansa para may ma-provide lang po sa family. Yun po. Meron ditong, pakibigay. Ito ang medyo masakit, no? Maraming sakripisyo ang ating mga OFW, no? Pero dapat din marinig natin yung mga kwento ninyo na yung mga kabataan din
na naiiwan, no? Ang isang concern ko dito is walang guidance, no? Tsaka walang cultural continuity. Hindi kagaya ng generation ko, yung mga nanay tatay namin nagkukwento what it was like nung unang panahon, no? Lalo na yung panahon ng Hapon, yung mga ganyan. Walang sense ng history. Walang sense ng ano yung mga ninuno natin, ano yung mga aral nila na pwedeng isalin sa susunod na lahi. Sa tingin ko, ngayon hindi pa masyadong, yung social cost very strong, no? Pero hindi pa masyadong nalalagay sa consciousness natin na pagbabayaran natin yung nagkaroon ng cut yung generational memory. O yung wala tayong masyadong memories nung nakaraan, no? Kasi nga dahil sa wala namang nagkukwento, di ba? Kaya nga naalala ko yung panahon ng eleksyon nung 2022, bakit daw hindi kami nagkwento yung generation ko tungkol sa martial law, no? Kaya na-revise yung history. Kasi in the first place, masyadong masakit yung memory. Pangalawa, siguro karamihan ng mga magulang wala, no? So, sino magkukwento? No? Anyway, sabi nyo, kahit paano, hindi kayo masyadong naghirap financially. Pero ngayon, mas gugustuhin nyo ba na hindi sila mag-abroad para hindi kayo hirap o mas okay na nandito sila, kasama nyo, etc. As against yung financial. Obvious naman yung financial, ano, na yung wants and needs mo, halimbawa, no? Kayong magkapatid. Pero, tingnan ninyo yung kapalit nun, ano? Yung lungkot, Yes. yung medyo nawawala, hindi ko gets, bakit wala yung nanay ko, no? O yung sakripisyo ng papa mo sa ibang bansa, no? Minsan di natin alam na talagang napakahirap na dinaranas nila sa ibang bansa. Lalo na yung mga kababaihan. So, kung kayong papipiliin, ano ang mas gusto ninyo? Yung financial o yung andyan ng magulang niyo? Para sa akin po, yung financial po. Kasi kahit mahirap po yung situation ng papa ko, kaya niya parang po, mas mahirap po kasi if nandito po pero kulang po yung na bibigay po. Tapos mas okay po ako na financial po yung parang po, Kahit wala na ang magulang. kahit wala po yung magulang, basta po uuwi po yung magulang dito sa Pilipinas po. Makikita pa rin po. Aha. Kasi may technology na, no? Po. Okay. Si Chelsea. Kung iisipin ko po, in the short term, mas pipiliin ko na nandito na lang sila. Kasi, ayun nga po, may mga moments na kailangan ko ng gabay nila. Kailangan kasama ko sila. Kailangan, kahit hindi kami affectionate, kailangan ko ng affection nila. Pero, Merong ganong moments may ka, ganong no? moments po ako. Na kailangan mo talaga sila. Opo. Sa kanila po ako nag-relapse tuwing 10 p.m. Pero, kung in the long term, mas pipiliin ko po na nandun sila para secured kami financially. Kasi, kung nandito sila, tapos naghihirap kami, di lahat, parang mas mahirap siya pag tumagal na lahat kami naghihirap, ganun. Aha. At baka mag-away din kayo. No? Posible po. Dahil kulang Dahil- yung okay? Si Eunice. Ayun, same din po sa kanilang chat. Kasi mas maganda din po talaga in the long run na So, yung financial is a very strong na plus, no? Dito sa OFW. Ngayon naman, siguro maganda na mag-isip din tayo. Ano ang
fallout kaya nun sa relationship ng mother and father? Sa inyo kasi mga anak, no? Ito yung fallout sa mga anak. Ano naman ang fallout sa mga magulang? Yung mother and father, no? Yung relationship nila. Okay ba naman sana? Kasi ang sabi sa akin, marami daw mga marriages na nawawala na. Kasi nga, wala na silang common, yung husband and wife, no? Minsan wala na raw silang mapag-usapan pagkatapos ng mga regalo, no? Mga gifts nila. Hindi na sila, wala ng bonding, no? Kahit na umuwi sila. Anong palagay niyo dyan? Naririnig ko nga po yung mga ganong kwento na parang fall out of love na sa isa't isa yung parents or sorry for the term, pero yung iba may affair na nagaganap. Oo. Pero fortunately, sa amin po, hindi naman po ganun yung nangyayari. Kasi every day, nagvi-video call pa rin yung parents ko para That's good. kamustahin sila or kung ano nangyari sa araw nila, ganun. And sa totoo lang po, parang mas naging strong or mas naging sweet nga sila ngayon tuwing umuwi yung dad ko kasi siguro na-miss, ganun. Na-miss nila yung isa't isa. Opo. So, sa akin naman po, sa parents ko, hindi ko nakikita na parang lumalayo sila sa isa't isa. Positive ang effect, no? Opo. Sa relationship nila. Ikaw naman, Jed. Sa akin naman po, negative po yung effect sa relationship. Yun po, parang naghanap po sila ng partner. Ganun po. Yung mama ko po dito sa Philippines. Tapos, ayun po. Parang naging negative po yung effect kay mama. Aha. So, masakit sa father mo yun. Opo. Pero now po, okay naman na po sila. Parang friends na lang, ganun. Okay. So, hindi man sila nag-aaway, no? Hindi naman po So, sila friend na lang sila. Opo. Pero na hindi na husband and wife. Opo, hindi na po. I see. Ikaw naman, Iha. Yung sabi naman po, may time lang po talaga na hindi talaga, maski kami na-lost din yung communication namin sa mama. Kasi parang medyo during that time, medyo mahirap din po yung internet. So parang hindi rin kami masyadong nag-uusap. Parang minsan nagulto na kami, umuwi na nanay ko. Mga ganun. Pero ngayon po, parang mas okay po yung relationship nila. Mas sweet sila sa bahay. Nakakainis nga yung joke. That's good. That's good. Kasi meron akong kaibigan na annulment expert siya lawyer. Sabi niya, nung beginning daw, yung mga middle class tsaka mga mas mayayaman ang kanyang mga kliyente para sa annulment. Pero nung mga bandang 90s na raw, marami ng OFW na gustong magpa-annul. So, merong fallout din, Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga magulang. So, ngayon, sa tingin ninyo, ano ang mga sources of resilience nyo? Yung simbahan ba nakatulong sa inyo? Yes po, kasama. Ha? Yes po. O wala namang effect sa inyo yung simbahan? Ikaw, bakit may effect yung simbahan? Kasi po, Christian family kasi mama ko, papa ko Christian po. Mga Christian sila. Opo. Oo. Maski although medyo nag-stop din po kami mag-going to church, pero yung tatay ko po kasi minsan binabasahan niya din po kami ng mga Bible study din sa bahay din po na. That's good. Ayun. So, yun ang source ng resilience, no? Kayo naman. Ganun din po, nakatulong naman po siya. Kasi, ini-encourage kami ng mom ko na mag-pray, ganun. Every night, bago matulog, ganun. And, yun po yung parang doon kami din nakakakuha ng strength. And parang, nagkaka-faith kami na, okay, parang, in time, everything will fall into place, ganun. Parang may mga ganong thoughts po. That's good. Ikaw naman, Jed. Sa amin naman po, wala pong naging effect sa family namin. Pero para sa akin po, meron po. Kasi yung mga time na yun, nagdadasal po ako every night nung naghiwalay sila. Nagdadasal Masakit po. yun sa'yo. Opo. Nagdadasal po ako every night. Ganon, sana maging maayos po. Ganon. Oo. Ngayon, bumalik na Opo. yung father mo.
sa isa't isa o malayo kasi siya no ngayon, ano? Opo. Uh, pero at least friend. Friend po. Pag bumabalik siya sa bahay din ninyo o Si mama po, umalis na po sa bahay. Nasa Cavite na po. ang mama mo? Apo. Tapos si papa po, pag umuwi po, yun po, parang casual-casual na lang. Nung graduation ko po, nandun po si mama. Sabay po kami kumain sa labas. Kasama Sa po si family. papa. Opo. Oh, that's good. Ngayon, siguro kung kayo ang tatanungin, ano ang mga bagay na gusto nyo sabihin sana na hindi nyo nasabi sa mga magulang nyo? Kayo ba may balak din na mag-abroad? Ako po hindi po. Wala pa akong balak mag-abroad. Aha. Dito lang po sa... ayoko pong mawala sa... sa mga ko po, mga pinsan ko, kapatid ko. Parang ayoko pong mawalay sa kanila. Well, that's good. That's good. Ikaw naman, Chelsea. Ako po, in this economy, sorry, pero may balak po kasi akong Mag-abroad. mag-abroad in the future. Anong course mo nga pala? Business economics po. Business economics. So, kasama ka sa brain drain, no? Ah, Ayun po, parang after graduate, plano ko pong sundan yung father ko. sa Dubai. Para magkasama ko. Opo. Aha. Ang ilan ang kapatid mo? Dalawa po na... Dalawa lang kayo? Dalawa po Tatlo yung kapatid, kayo? tatlo po kami. Pinakamatanda ka? Opo, o? ako po yung panganay, tapos Panganay. dalawang lalaki na mas bata. Okay. So, susundan mo ang father mo? Hopefully. Hopefully. Opo. Okay. Ikaw naman, Eunice. Ako po wala po akong balak. Walang balak si Eunice. Kasi dito siya sa ITAP. Anyway, mabuti yan. That's good to know. Ngayon, siguro, dapat pag-isipan natin ng maigi. Sabi nga ni Josie, marami siyang mga panukala tungkol sa mga policies ng gobyerno. Very sad yung fact na para lang kumain ang ating mga pamilya, kailangan silang magsakripisyo ng ganoon sa ibang bansa. Very sad yun. So, dapat siguro yung gobyerno ay dapat na talagang pag-ibayuhin na yumabong ang ating ekonomiya. Kasi malaking kawalan yung fact na hindi na healthy ang mga families natin, no? Tapos ang ating kultura has become famous for exporting people together with our bananas, pineapples, yung mga ganon, na medyo humiliating ng kaunti. So dapat siguro isipin natin na hindi ito design ng Diyos Kasi dun sa Isaiah 65, halimbawa, yung vision niya ng future para sa mga tao, Isaiah 65, ay sabi niya, they shall plant vineyards and will eat their fruit. They shall build houses and inhabit them. Ang nangyari, marami tayong construction worker kung saan, no? Lalo na sa Saudi. Tapos, walang bahay. Yung ating mga construction worker. Tapos, nagpo-produce tayo ng kung ano-ano. Ngayon naman, sa section natin sa ganang amin, narinig na natin yung mga concerns, narinig natin yung mga kalungkutan, narinig natin yung mga perplexities ng ating mga kabataan, hindi nila magets bakit ito nangyayari sa mga pamilya. Now, una, I think it's important to recognize na habang totoo ng mga bayani yung ating mga OFW, hindi useful yung ganong pagkabayani in the long term. Kasi, ang diaspora po, yung dispersion ng mga nations, ng mga kultura, is actually a sign of judgment. Grasya ng Diyos na meron siyang financial na benefit. Grasya ng Diyos yun. Pero, yung
ikaw ay magpupunta sa ibang bansa para lang kumain ang pamilya mo. No? This is a sign ng judgment ng Diyos doon sa gobyerno. In other words, a government should be able to what? Feed its own people. Hindi yung pupunta sila kung saan bansa para lang kumain ng kanilang pamilya. This is a sign na ang governance is very bad. It cannot feed its own people. Yung ekonomiya is such na nahambing na ang mga tao doon sa mga other exports natin. Ine-export na natin ang mga tao. No? Hindi lang yung mga produkto. So, itong ganito, sign ito ng judgment ng Diyos eh. Kung maayos ang gobyerno, maayos ang pamahalaan, maayos ang ating ekonomiya, yung mga nagdidesisyon tungkol dito, no? Actually, sign ng judgment yun eh. Na yung ang kaayusan ng ating lipunan ay hindi tama. No? Isa yon. Pangalawa, sabi ko nga rin sa Isaiah 65, hindi yung design ng Diyos eh, na mabuwag ang pamilya para lang kumain. No? Hindi design ng Diyos na ako ay magbibuild ng mga houses, no? Mag-export ako ng mga fruit of my labor dyan sa farming, ganon-ganon. Tapos iba ang kakain. No? Iba yung mag-i-inhabit. No? You can read that sa Isaiah 65. Particularly yung verses 20, 21, ganon. Sabi, ang isang design ng Diyos is that ang economy should be able to have people enjoy the work of their hands. No, yung sarili nating mga pawis, no, ay magkakaroon din ng bunga and we can eat, no, of our produce. So yun po yung design, yung vision ng Diyos para sa mga societies. Unfortunately, hindi lamang Pilipinas, maraming mga bansa ngayon, no? Mass migration na pumupunta sa mga global centers para lang magkaroon ng trabaho. And this is a sign na there's something very wrong with the way we are managing our economies, with the way we are governing our countries. No? At sana magkaroon tayo ng mga leader na bibigyan ng pansin yung root causes, no, ng ating mga kalungkutan bilang isang bansa. So, maraming salamat sa inyo, ha, sa mga kwento ninyo. Marami rin pong salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Maraming salamat din sa ating mga in-interview, sila Josie Pinkihan ng Migrante, at yung una nating na-interview, no? Nag-alaga ng anak ng iba. Okay? Salamat po sa kanila. Lalahanin po sana natin na sa araw ng mga bayani, hindi lamang yung mga bayani na namatay para sa ating bayan, alalahanin din ang mga bayani na buhay pa, katulad ng mga OFW na sa ngayon ay nagsasakripisyo. Lalo na nga sa ating mga kapatid sa simbahan, panalangin po natin sila, ng kanilang mga pamilya, mga kabataan na naiwan, no? Kagaya ng ating mga interviewees ngayon. Pero mabuti sa grasya ng Diyos, you have turned out very well. Ha? By the grace of God, you're okay. No? Kahit na dumaan kayo sa malungkot na mga yugto sa inyong buhay. So, balik-balikan nyo po ang ating mga episode sa ating Facebook, sa YouTube, na isip-isa. Huwag niyong kalimutan i-share ang ating episode ngayong gabi. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Patuloy po na mag-isip para sa ating bayan at pagpalain po lahat tayo ng Panginoon.